siguraduhin na ang ating mga mananakay ay may sasakyan palagi, no? Hindi lamang po sa early morning, kundi pati sa gabi. At hindi lamang yung availability ng sasakyan. Dapat din po sigurado ang kanilang sinisingil na pasahe at sila ay responsible drivers. Kaya po sa ikatuparan nito, noong June 8 po, nagkaroon po kami ng first batch, more than 300 na drivers po. Mga nasa 22 na ruta. Inikot po namin yung mga rota. So yung mga nag-participate po, sabi ko nga for 15 days, magkakaroon po sila ng more or less 7,000 na matatanggap doon po sa pag-join nila sa Tuloy Pasada. So nasa 400 plus din po siya. Hindi lang siya drivers na yun, may dispatchers. So all in all, yung first and second batch natin, nasa 877 po ang beneficiaries natin ng TUPAD Tuloy Pasada for Baguio City, nakadagdag na po dyan yung sa Trinidad. Meron ng compensation from the local government, meron pang tulong na galing pa sa DOLE, meron pa yung tulong na galing pa sa DOTr-CAR. At sa tingin ko naman, tuloy-tuloy ito ang programa. Kaya naman nagpapasalamat kami kay Secretary ng DOLE dahil nakagawa sila itong sistema na ganito para siguraduhin na yung mga ating mga jeepney drivers makapagbigay ng tamang serbisyo, lalo-lalo na sa mga bumabiyahe, especially during night time. Kasi very critical yung gabi. Most of the time, napakahaba na ng pila dyan. Dahil nga wala nang gustong bumalik. At itong mga programa na ito, together with our program and the program of DOTr, pag pinagsama-sama mo, na i-incentivize yung ating mga jeepney drivers na bumalik sa kanilang mga terminal para hapotin palalo yung ating mga biyahero. So, una-una, nagpapasalamat tayo sa DOLE and DOTr for this particular program dahil alam naman natin na this is an additional income sa ating mga drivers. So, aside from yung nakikita nila sa pagpapasada, ang additional na manggagaling sa DOLE ay additional na magiging kita nila. So, yun yung parang benepisyo sa kanila. It's a direct income, additional income sa ating mga drivers.